May iba't ibang polisiya at patakaran ukol sa pagmamay-ari, pagdadala at paggamit ng mga armas gaya ng barila. Layunin nitong isaayos ang pagmamay-ari ng mga naturang armas sa Pilipinas upang mapahusay ang kaligtasan ng publiko at seguridad. Hangarin ng mga batas na ito na sugpuin ang pagkalat ng mga ilegal na baril at bala na kadalasan ginagamit sa mga mararahas at kriminal na aktibidad. Paano kung ginamit ang baril para manutok lamang? Hindi ito ipinutok at hindi rin nakadisgrasya. May sagutin ba sa batas ang gumawa nito? Sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang mismong akto pa lamang ng pagtutok ng barila at pagbabanta ay maituturing ng grave threats. Kasama na rin dito ang pagbibitiw ng mga kataga na papatayin ka o sasaksakin ka na ibinabato ng isang individual sa isa pang individual. At ang sino mang inireklamo at napatunayang gumawa nito ay mapaparusahan ng aresto mayor o ang pagkakakulong ng nasa 4 hanggang 6 na buwan o pagmumultahin ng hindi bababa sa 500 piso. Habang ang mga aktong akma ng pagkuha o pagkasa ng barila, lalo na kapag nakikipag-away, ay maaari ring maituring na isang krimen sa ilalim ng Article 283 ng Revised Penal Code o tinatawag na light threats at mas mababa na kaparusahan ang matatanggap ng suspect na aresto mayor o pagkakakulong na 4 hanggang 6 na buwan lamang. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!